foreign relationship. The chief architect is the president only. Hindi ko alam ba't putang ina, ang dami nakikisawsaw. Totoo. Ang dami nakikisawsaw, the senador, congressman, at higit sa lahat, tangina pati yung isang tawag dito, kumodor. Hindi naman talaga, wala naman siyang otoridad para makisawsaw dito. Ewan ko ba, gusto lang talagang nasa limelight eh. Alam mo kung bakit? Bida-bida yan eh. Mana yan kay Trillanes eh. Mana yan kay Trillanes itong komodor na itong animal na to. Bida-bida. Ako again I don't like Marcos. You know that. I don't like him. But he is the only one. No one else. Dapat makipag-usap. Dapat pumihit nitong diskarte dito sa China. So, napakasimple lang nun mga kababayan. Napakasimple, hindi masunod itong mga hindot na ito. Kaya nga ito, papakita ko sa inyo itong video ni Marcoleta na ang ganda ng kanyang inireveal dito. Sino ba itong mga mambabatas na ito na kesa na inaayos, kesa na naayos, nagugulo ang sitwasyon natin dito sa China. O pakinggan natin itong paliwanag ni Marcoleta. O ito. Forward natin ng konti. At ito yung medyo hindi lang sa Pilipinas na issue to international pinag-uusapan ito. Pakinggan ko to sa ibang news abroad sen Ano aspeto ang gusto nyong talakay? Napaka-alawak yan. Maraming mga sangasanang mga issue dyan. Aspeto yan. May natin. Simulan natin para hindi tayo matapos ng isang araw dyan. Yun. Simulan natin, Senador. Ba't ba nagsimula? Ba't ba nag-react ang Senado? Doon tayo, Sen. Kasi itong pangyayaring ito, nakita na namin sa Senado, biglang nag-react ang senador natin ukol doon sa mga naging pahayag daw ng Chinese Embassy. Saan ba talaga ito nanggaling? Yun. Ang usaping ito. Palagay ko nanggaling sa mga sinabi rin ng ating mga opisyalis. Okay, opo. Halimbawa, noong January 14 yata, yung isang commodore natin sa ating Coast Guard, Kataytayan. ng J. Tariela, Yun. ay pumunta sa isang Pag mga J talaga, magulo. J. Guevara. Oh. J as in Sir Jack. Magulo talaga. Kahit anong paliwanag, di mo maintindihan. sa isang pamantasan. Ito yata yung De La Salle, Okay. State Binil. Meron siyang discussion doon at meron siyang daladalang tatlong caricatures ni President Xi Jinping. Oho. Hindi minabuti ng ng Chinese Embassy. Kaya nag-react sila. Opo. Pero alam nyo, kung huhukayin natin lahat ito, hindi lang doon nagmula. Maalala mo, dalawang senador yata ang nagpunta sa Taiwan. Hindi ko lang ma-confirm kung sino yung pangalawa, pero mabalita ko ay si Senador Kiko Pangilinan ay nagpunta sa Taiwan. Opo. Ito'y patungkol doon siguro sa kagustuhan niya na Magulo? Magulo yun. Sa kagustuhan niya manggulo. Kagustuhan niya mag-epal-epal. Tingnan natin. maayos natin ang ating agricultural sector. Kasi sa iligan Yung naman, nagkabigan ng culture. Po, yes. at doon yata tinanggap siya ng Meko. yung Senado. Hindi Meko. Okay. Hindi siya pumunta sa Meko. Nagpunta siya, sinalubong siya ng yung counterpart niya sa Taiwan. Opo, mga lawmakers ng Taiwan. Oho. Alam mo, pagka ganun, ang ating bansa ay nagpapakaingat yan sapagkat nire-respeto natin ang One China policy. Kapag ang isang opisyal ng pamahalaan ay nakipag-coordinate ka directly sa Taiwan, Opo. sa kanila ay hindi Maganda yun. hindi maganda yun. Oo. At ito pa yung parang hindi maganda. May Yan muna, unahin natin. Alam mo, ang ganda ng punto dito ni Senator Marcoleta. Tama siya dito. Hindi talaga maganda na tayo manghihimasok dun sa issue ng Taiwan. Remember, dun sa One China policy, tayo ay we are signatory. Ibig sabihin, we support that. So, ano ibig sabihin nito? Ito po yung kinukonsider nila ang Taiwan na probinsya. So, kung dediretso tayo sa kanila, sa Taiwan, at hindi tayo dadaan through the proper channel, which is supposedly, issue sa kanila to again, China ang may hawak sa kanila. Pero kung hindi tayo susunod doon na tayo ay isang signatory, medyo nakakabastos yun para sa part nila. Ngayon, kung sasabihin ng ilang senador natin, hindi naniniwala kami dito na Taiwan is a different, hindi yan under China whatsoever. Sandali. Huwag ka makimasok dyan. Huwag ka makisali dyan. Hindi ka kasali. Bakit ka pumapasok dyan?
Bakit ka pupunta dyan ng walang abiso? This yan, I respect the one China policy, but China should respect our exclusive economic zone. So, dalawang bagay na pinagsama niya. Opo. Mabigat kasi yun eh. Parang sinabi mo na, sige, kung gusto mong kumain ng ganito ay irespeto kita. Opo. Pero respetuhin mo yung relihiyon ko, halimbawa. So, ang pinag-uusapan doon sa pagkain lang eh. Pagkatapos, pati relihiyon ay pinag-usapan na. Opo. Hindi pareho ang issue eh. Ang One China policy, pinag-uusapan natin yung issue ng recognition sa Taiwan. Opo. Okay? Issue ng recognition at issue ng sovereignty. Ang pinakapuntirya dyan, yung United Nations. Kapag wala kang nakuhang approbation ng mas maraming bansa, siyempre hindi ka rin-recognize eh. Tama. Ang sinasabi lang kasi ni Marcoleta dito, yung hirit daw nitong senador na to na sinasabi niya ay si etong pangalan nito, si Sharon Cuneta, ang pangalan, si Pangilinan. Sinasabi kasi, yung one China policy ay parang sinasabi, ito ang gobyerno ng Taiwan ay under sa China. Okay? So dapat yun. Sa mga bansa na tulad natin na pumipirma, signatory tayo mula pa lang noong 1975, signatory na po tayo ng One China policy. Ibig sabihin, we agree on it. So, settle na po yun eh. Settle na po ang One China policy noon pa lamang. Kung ihirit mo yun, doon sa nangyayaring sigalot sa West Philippine Sea, o parang sinasabi mo, we respect the One China policy, but please respect also our right in that West Philippine Sea. Remember, etong labanan natin sa West Philippine Sea, hanggang ngayon pinaglalabanan pa. Wala pa pong kasunduan. Wala pa pong masasabi nating parang One China policy. So, hindi mo pwedeng i-compare ang saging sa mangga. Di ba? O di kaya ang saging sa apple. O bakit ang apple kinakain pati balat? Bakit ang saging hindi? Hindi pa pwedeng ganun. Magkaibang prutas yan. Ibig sabihin, magkaibang ito. Magkaibang issue ito. Yung One China policy, matagal nang naitatag. Ngayon, etong isa, pinaglalabanan pa. Hindi pa ho ito final. Even if ang sinasabi, again, ito pa, sinasabi nila yung UNCLOS. Yung UNCLOS, ang decision lang doon na walang sinasabi doon na atin. Hanapin nyo yun sa UNCLOS. Kung gusto nyo malaman ng paliwanag dyan, puntaan nyo si Sas Roganda Sasot. Makikita nyo yan. Pero sinasabi ng UNCLOS, yan ay common fishing ground. Ibig sabihin, walang pwedeng magmay-ari at magsabing, bawal kayo mangisda. Yun lang ang sinasabi ng UNCLOS. Hindi sinasabing atin yung particular na lugar na yun. Kaya nga meron pang sigalot dyan. So it's a different thing between that one and the One China policy. Na ito si Pangilinan, sinasabi nga nito ni Marcoleta, mali yung iyong intindi. Huwag mo ipagpilitan. At huwag kang manghimasok dyan. Wala ang Pilipinas sa issue na yan. So, paano nire-recognize ang isang bansa? Diyan na ang issue kung gaano ka karaming kaibigan. Opo. Di ba? Ngayon, hindi pa nakukuha ng Taiwan yung recognition na yon. Kasi tayo, bilang isang bansa, One China policy. Yun ang kinikilala natin, Sen. So, magpakaingat tayo na bigla na lang tayong gagawa ng ganong, although sinasabi mo na I respect the One China policy, Oho. pero sasabihin mo, China should respect our exclusive economic zone. Oho. So, ang isa ay involving sovereignty and political recognition by family of nations. Tama po. Exclusive economic zone, ang pinag-uusapan, UNCLOS. Yes. So iba yung forum, di ba? Oho. Iba ang batas na sumasaklaw sa bawat isa, di ba? Oho. Yung recognition pwede sa pamamahala ng UN General Assembly kasi nandun lahat ang mga yun ang mga UNCLOS lang. Opo. So maritime rights ang pinag-uusapan doon sa may sovereignty. Sovereignty. Oho. So itong dalawang bagay na nangyari hindi minabuti ng Ng China. Oho. mas malalim pa nga yung isa yung One China policy. Pagkas bigla mo sasabihin, but China should respect our exclusive economic. Mali naman yan. Hindi magkatugma yung dalawang issue na yun eh. Alam mo, kung tutuusin, maski tayo, hindi pa natin ma-define talaga yung ating exclusive economic zone dahil tayo ang may kasalanan. Mamaya, ipapaliwanag natin. Yan. Yun ang pinanggalingan. Tinatanong nyo kasi ano bang nangyari. So, Opo.
Doon sa panig naman ni Commodore Tariela, okay naman yung magpaliwanag ka eh. Halimbawa, ine-educate mo yung Opo, talaga. mga estudyante. Mm-mm. May sinasabi siya, ito ay kayo mga pinaggagawa ng China dito sa panig ng ating mundo. Diba? Andyan na yung kanyunin tayo ng tubig. Ano? Andyan na yung pasadahan tayo. Andyan yung kuyugin yung mga ganito-ganito. Oo. China is a bully, sabi niya. Ano? Tapos, meron siyang daladalang mga caricatures portraying the Chinese president in a bad light. Ano? Siguro alam mo kung ang naggawa ng mga ganong klaseng memes o kaya mga caricatures, yung mga dyaryo lang natin, mga editorial cartoons pa din. So, palagay ko madaling tanggapin ng China yun eh. Understandably tatanggapin niya eh. Bakit? Editorial cartoons yun eh. Tama po. Miski tayo naman gumagawa ng ganun eh. Lalo yung magagaling mag-drawing, di ba? Pero ang nagdala ng caricatures, isang uniform Personnel. personnel. Oo. Isang may rango. Commodore eh. Kumbaga sa General po yan. kumbaga sa armed forces, ay, kumbaga sa army. General ang General. kasapate. Yes po. Yun siguro yung medyo dapat ay hindi nangyari. Kasi may uniforme ka eh. Dapat ipinabayahan mo na lang sa mga gumagawa ng editorial ng mga materials. At sasamahan mo ng karton para sa ganun ay matraumatize mo ng konti. Karaniwan naman yung editorial mo, doon mo ilalagay yung karton eh. Tama po. It's a way of dramatizing o kaya i-highlight yung gusto mong ilabas sa editorial mo. Hindi eh. Naka-uniforme ka. Pangalawa, tinanong ko si Senator Risa nung siya ay nag-deliver ng privilege speech. Palagay niyo ba ako, Your Honor, si Commodore Tariela, nakipag-coordinate ba ako sa Department of Foreign Affairs. Department of Foreign Affairs? Sapagkat kailangan yun eh. Ang Department of Foreign Affairs, ayon sa ating Executive Order 292, ito yung ating administrative code na kung saan ay talagang dinistribute ang bahagi ng ating birokrasya kung sino-sino. Plani ng bawat dapat. Oo. Parang yung nakalagay sa Biblia, Opo. ang bawat kanya sangka Oo. ay may kanya-kanyang gawain. Alala mo yun? Yes po. Oo. Si Nelson, palagi niyang Explain lang natin kung anong ibig sabihin ha. Parang ganito di ba? In one body, there are different parts. Yun yung sinasabi sa verse na yun, sa scripture na yun. Merong kamay, merong paa, may ilong, may mata. Sa isang body, it has to function as one. Ibig sabihin, gawin mo yung function mo accordingly. Hindi pa pwede, halimbawa, itong kamay. Gagawin niya yung trabaho ng paa. So, maglalakad ako, kahit may paa ako, maglalakad ako. So, ano mangyayari? Bas bibilis ka bang maglakad? Hindi. Bakit? Mantakin mo maglakad din yung kamay. So, yung paa mo, naglalakad, maglakad ka rin. O, di nakadapa ka. O, ano mas mabilis? Yung paa lang ang naglalakad o yung kamay at yung paa naglalakad? Di mas mabilis yung paa lang ang naglalakad. So, ibig sabihin, nasa function. So, huwag mong papilan yung function ng iba. Ano ang function ni Tariela? Hindi naman po international relation na statement. Dapat ko ano yung function mo as a Commodore. Diba? Kung Navy ka, ito lang, yung function. Bakit? Pag-presidente ka muna, Brad. Kung gusto mong gampanan ang trabaho ng isang presidente. Trabaho ng presidente yan eh. Yan ang problema kasi, porket we have a weak president, pati yung mga tao niya, ganyan. Ito, sabi ko nga siguro kung ito ang nung panahon ni Pangulong Duterte, nagsalita-salita to si Tariela, siguro, pustahan tayo, 100%, 200%. Si Sante ang ulol na yan, no? Sigurado ko, tanggal sa posisyon niyang animal na yan. Kasi, nakikigulo siya, nagugulo yung ating relationship sa China dahil sa kanyang pinagagawa. So, nagfa-function siya nang hindi naman niya function. Kung daliri ka lang, yung function lang ng daliri ang gawin mo. Di ba? As simple as that. Pero dahil as stupid as you, kaya nagkakaganyan, kaya nagkakagulo tuloy tayo sa China. Yung bang, ang goal natin maayos eh. Ang goal natin makapangisda tayo. Ang goal natin makuha natin yun. Putang ina, dahil sa mga magugulo, hindi lang naman si Tariela pati yung mga senador na nakikisawsaw, lalo tuloy hindi nagkakasundo, lalo tuloy nagkakaaway-away. Na supposedly, yung presidente lang. Dahil nga mahinang nila yung presidente natin, hindi kayang kontrolin ng mga tao niyang
bida-bida sa media. Ayan. Kasi hindi naman naglilipan sa koridor. Yes po. Bawat parte, bawat sangkap ng katawan, Oho. merong kanya-kanyang kawain. Yun. Yung ating Executive Order 292, Administrative Code, aba, ay talagang idinrowing doon ang function, Oho. ang sakutin, ang mandato ng bawat isa. Ayan. At tagapagsalita ng ating international relations, DFA. Yes po. Okay. Bakit kailangan ng DFA? Kasi sinasabi ni Senador Risa, the Chinese embassy Oo. and its officials and staff have no right to meddle into the internal affairs of this country. Yan ang palat Nakalimutan nila ng pinag-uusapan ang dinidiscuss ni Tariela ay yung bahagi ng South China Sea. Na bahagi ng South China Sea ay yung dinesignate nating West Philippine Sea. Opo. Marami ang claimants doon. Kasama yung ating bansa. Kailangan maintindihan po ng ating mga kababayan to. So yung issue doon, hindi internal issue yun. International affairs yan. So, hindi siya simpleng internal, hindi domestic issue to. Oho. It is a matter that involves international law. Yes. O ngayon, sino ang tagapagsalita talaga? DFA. O sabi niya, sa palagay ko naman kanya, there is always a presumption of regularity. Aba, aking tinatanong hindi sa palagay. Alam po ba ninyo na nakipag-coordinate kaya yan? O, dapat yung sagot ay may katiyakan. Depinido dapat, tama po. Pinido, may katiyakan, may certainty. Yes. Sa palagay ko naman kanya, hindi naman gagawa yun ng isang bagay na hindi man lang niya ikinonsulta. So I assume that Tariela coordinated with the DFA. There is always a presumption of regularity in everybody's work. Sabi niya, O, alam mo, pagka ganun ang isasagot mo sa isang abogado, halimbawa, pero sabi na sa'yo, ay, yung assumption of regularity is a disputable Opo. presumption. Kasi, Debate. paano kung halimbawa nakapagpalitaw siya ng pruweba na si Commodore Tariela ay hindi naman nakipag-coordinate? Oho. Kasi sabi ko, Your Honor, pasensya na. Pero nakausap ko ang Secretary ng Department of Foreign Affairs. Oho. Tinanong ko rin sa kanya yan. Ang sabi niya sa akin, hindi nakikipag-coordinate si Commodore. Commodore Tariela. Yun ang problema natin. Oho. O paano ngayon yan? Mhm. Siya ba ay humingi ng basbas sa DFA? Wala nga. O maski na kaya, halimbawa, sa Secretary ng DND. Department of Defense. Ikaw ay tagapagsalita ng isang maliit na bahagi ng iyong katungkulan. Pero ang pinag-uusapan natin is an issue involving international relations. Oho. Pangatlo, pumunta ka sa eskwela eh. Opo. Nakipag-coordinate ka ba sa Secretary ng Education. Department of Education? Oho. O kaya sa CHED? Kaya kung higher education, naman naman. Kasi pinuntaan mo yung eskwela eh. Oho. Alam mo, Jen, Nelson, tayong mga Pilipino, likas na sa atin yung, yung magagalangin tayo. Ayo po. Hindi ko naman lahat hindi ko na sinasabi lahat, pero yan ang ating, yan ang ating ugali. Pupunta ka lang sa palengke, makikipag-usap ka sa hindi basta-basta ka na lang didiret. Palengke lang yun, ha? Oho. Magtatao po ka. Kaya tayo po, dataan ka lang, medyo may siya, Daan po. Oho. Mawalang galang na po. Mawalang ng tao. Miskin nasa punso Bari-bari po niya Ewan ko ano sa Tagalog yung bari-bari po. Oho. Dumaan ka lang sa punso Oho. Naintindihan mo sila sa... Sa Tagalog po, tabi-tabi po. Yun. Yan, opo. Bari-bari po. Pasensya na rin mo Tabi-tabi po. Kasi nung maliliit kami, dami punso sa amin. Opo. Alam mo, pinanatili sa kaisipan namin kapag hindi ka nagpari-bari po, baka mansulong Baka yun. Pagkatapos mapipipi ka ng ilang araw, sa takot mo, sa dami ng punso bago, Oo. bari-bari po. Yung pala, Kailang hintay, nakatira doon. punta ka ba sa CHED? Oho. Pwede po ba ako? Kasi baka doon, sasabihin natin, ano ba sasabihin mo? Teka muna. Oo. Teka muna, kasi, tingnan mo ngayon nagkaroon ngayon hindi dapat nangyari ito Hindi dapat nangyari ito Di, pero baka sabihin nila, hindi, ang amin naman kinakampanya lang, wala po tayong karikatura ng patungkol sa presidente ng China, kundi ang kabatiran. Kasi di ba yun naman talagang trabaho na magkaroon po ng kabatiran ng marami nating kababayan ukol sa issue ng West Philippine Sea. Oo nga, pero meron silang tuntunin na dito pa dyan. Oo. Yan ang silang tinatawag na measured transparency. Sila ngayon ay gagabayan Opo. nung ganong klaseng pamantayan. Ano yung measured transparency? Opo.
Kasi nga ho, mga kababayan, ito yung sinasabi ni Marcoleta, kaya nga DFA, kasi pinag-aaralan yan. Alam mo ba na para maging official ka ng DFA, kailangan meron kang particular na pinag-aralan pagdating sa foreign relations. Kasi merong standard yan. Para bagang law. Kunwari, ikaw ay papasok sa NBI, di ba? Isa sa mga requirement ay kailangan lawyer ka. May standard. Hindi ka pa pwedeng manghimasok kasi merong silang requirement na mabigat kasi para doon sa kanilang function. As a DFA, kailangan ganun. Importante na meron kang pinag-aralan pagdating sa foreign relation. Hindi katulad nito ni Tariela na nakikigulo. At higit sa lahat, yung mga katulad ni Ontiveros na nagmamagaling at nagpapakit lang. Kaya nga kung talagang meron ang itong DFA, talagang sang-ayon sa ginagawa ni Tariela, di sana naglabas ng statement. Hindi mo naglabas ng statement ang DFA favoring Tariela. Doon sa mga congressman, oo. Sa mga senador. Pero dito kay Tariela, wala. Kailangan may kalakip na pag-iingat na ang bawat sasabihin mo ay huwag magkaroon ng misinterpretation o kaya baka pagmulan ng panic. Amiyaw palang alituntunin. Sila kasi merong yung strategic ito na paraan para ipakita sa China na ayaw nating ang ginagawa nila pero may pamamaraan naman na sa maayos na Kaparaanan. Yes, Yo. so asan ang observance nito, di ba? So paano mo sisisihin ngayon na basta-basta? Sila lang naman yung tagapagsalita ng Chinese Embassy. So sabi niya yung ginawa ka ni Commodore Tariela ako na statement kasama yung mga caricatures. Ito sinabi niya, is a serious violation of China's political identity and a blatant political provocation which has crossed the line. Ayun. Ayun. Ngayon, hindi minabuti ng mga kasama kong mga senador. Wala kayong karapatang magsalita kung anong gusto namin sabihin dito. That is meddling into the internal affairs of the country. So, teka muna. Parang Ganda ng punto ni Marcoleta dito, tingnan ninyo. si Nelson. Mm-mm. Kunwari, kunyari mga malilit pa kayong mga bata. Ay, opo. Binibiro ka niya. Kung ano yung sinasabi niya. Nagsalita ka rin laban sa kanya. Pareho lang na gano'n. Nagkatuksuhan. Tuksuhan. Huwag ka masyadong ikaw na una di ba? Yun. Ibig mo ba sabihin, nung tinuksungan ni Nelson, nagsalita ka, sasabihin, ba't mo kinagano? Ikaw na una Parang ganun lang yan Alam mo, yung sunog, kahit bata pag mawala ng sunog. Ay, totoo naman po yun. Yung bata kasi wala pa siyang yung tinatawag nating maturity. Hindi niya alam kung ano yung consequence ng gagawin niya. Lalaro siya ng Akala niya yung posporo pwedeng kiss-kissin kahit na Oo. nasa tabi siya ng dayami. Di ba? Hindi sinasadya yun Huwag sana tayong maging parang bata. Pero kapag yung apoy na yung kumalat na, Nakasunog lahat yan, Sen. di ba? Opo. O pinag-uusapan natin ay international conflagration. Sinimulan ng isang bata. Di ko naman sinasabi yung makasama ko rin sa Senado ay puro bata. Pero alam po na, halimbawa. Pag malaki na, hindi na bata ang papatay sa sunog. Ano yun? It will require somebody, siguro isang statesman, para sa ganun ay maano natin yung apoy, mapatay natin yung apoy, di ba? Kasi humantong pa niya, Sen, di ba? Doon sa punto na, nagkaroon ng resolusyon. Tila yata mayroon pang suggestion. Alam mo, ang ganda ng punto ni Marcoleta dito Huwag natin hiwan sa mga bata. Yan ang problema kasi. Yung mga senador natin, si Ontiveros, si Kiko, sino pa yung mga nagsasalitang may ingay dyan. Pagdating sa foreign policy or foreign relations, mga bata, isip. Mga batang isip ito mga to. Dahil sa mga kanya-kanya nilang salita, kanya-kanya nilang bitawan dyan, napapahiya yung Pilipinas. As a matter of fact, nagugulo yung diskarte. Kasi may diskarte ito Ito isipin mo. Alam ko ito kasi as a boss na rin, sige, as a CEO of a company. Ako ang nakikipag-negotiate. Imaginein mo, habang nakikipag-negotiate ako, yung mga tauhan ko, nakikialam, nakikigulo. Halimbawa na lang, sa Mokagers, nakikibargain ako. Kunwari, merong humihingi ng, magkano ba talent fee? Ano ba yung kailangan
na requirements ng grupo ko, yung artist ko. Di ba? Di syempre, negotiation kami ngayon nung client. Ito ang presyo namin, ito, ganito. Tapos may papasok, may eksena. Nagmamagaling. Halimbawa lang, buti na lang wala nagmamagaling sa kumpanya ko. Kung hindi dutog, gugunutin ko yun. Pero buti na lang. Kaya nga nagtagal itong mga tauhan ko kasi talagang alam nila kung paano ako dumiskarte at respeto. Di ba? Isipin mo na lang. Ha? Pumasok yung isa kong tao at sinasabi niya, alam mo, mahirap tong ginagawa namin kaya dapat ang presyo namin ganito. Dapat ganito kami. O dapat ganito. Isipin mo yung kausap mo, ano kaya marirealize niya? Ano kaya may isip niya? Bakit yung tauhan niya nakikipag-usap sa akin? Sino ka? Sino ka para magbigay ng opinion mo regarding sa negosasyon namin? Kausap ko lang yung boss mo Maayos kausap yung boss mo. As a matter of fact, di ba nag-uusap si Marcos at saka yung si Xi Jinping doon sa pag nagkikita sila sa mga event. At ang usapan nila, we have a good relationship. Even yung secretary ng DFA, ganun din ang usapan sa kanilang foreign affairs secretary nila. Ang ganda ng usapan natin. Tapos papasok sa eksena itong mga punyetang ito, yung mga isip bata. Hindi, ganito yan ito karikature na mukha ng presidente nyo. Can you just imagine? Logic lang mga kababayan Doon pa lang sablay na. Di ba? Tangina ano ba? Kausap ko ba yung presidente o sino ba nagdi-decide sa inyo? Kasi ako, particular ko dyan. I really hate bookers. Yung mga nagmi-middleman, pag nakikipag-negotiate ako, ayoko Sinasabi ko kagad diretsuhan ganito. Kunwari merong magbubook sa amin. Booker ka ba o ikaw yung client? Sir, booker lang ako Gaganon pag gaganon sabi mo, okay, ganito gawin natin. Magkano ba yung kaltas mo? Kasi gino naman ng interest ng ng mga booker yung kaltas nila. Siyempre gusto nilang kumita. So, kakaltas sila. Pagka kumakaltas minsan nagugulo. Kaya nga sinasabi ko sa kanila, ganito na lang. Magkano ba gusto mo? Halimbawa, papatungan ng 20, 30. Sige, ipapasok ko na yun sa kontrata ko. 20, 30, sa'yo mapupunta yan. Pero ako makikipag-usap sa client. Huwag ka mag-alala. Hindi ko sasabihin sa client na may kinita ka. Kasi minsan, kaibigan nila yun Kaibigan nila yung client. Para kumita sila yung nakikipag-usap. Sabi mo ganito na lang. Irerespeto ko yung effort mo na maging booker o maging middleman. Bibigay ko sa yung 20, 30. Huwag ka mag-alala. Bibigay ko sa yan. Okay? Huwag ka na lang makikisali sa usapin namin. Baka kasi kung ano-ano ipangako mo doon, tapos wala naman sa kontrata ko. Kaya ako, gusto ko, direkta ako nakikipag-usap. Sabihin ko, ang pipirma nito, hindi ikaw, hindi yung booker. Ang pipirma nito, yung mismong client. So kami nag-uusap. Di ba? Para walang middleman. Kasi yung middleman minsan nakakagulo. Tapos, pagtapos ng event, ito 20 mo. Ito yung kung 30 mo, ito yung 30 mo. Ito yung booking fee mo. Pero hindi siyang kausap. At least all of my demands, may bibigay ng client. At yung demand din ng client, may bibigay sa kanya kasi nagkaroon kami ng magandang kasunduan. That's how negotiation works. Pero kung merong gumigit na, bumibida-bida, nagmamagaling, ay bay putang ina, iniiwan ko yun. Kasi nga nakakabwisit. Nag-uusap kami ng client, biglang merong eksena. May amuyong. Kaya nabibwisit sa atin ng China dahil sa mga putang inang amuyong na to. Na nakikigulo, akala ko ba ang ayos ng usapan namin ng presidente nyo, biglang may hihirit dito, may mambabasto sa presidente namin. Sino ba to? Yun yung sinisita nila Marcoleta at ni Robin. Sana walang ganon. Kasi nagugulo yung eksena. Nagugulo yung negosasyon.